Sabi ng isang tiyuhin ko, patungkol sa kaligtasan, patungkol sa pagsa Diyos, siya, panatag na daw siya na kung sakaling maghuhukom, maliligtas siya. Yung katuwiran niya, buti daw siyang tao. Wala siyang kalaban, wala siyang sa kontrobersya na nagkasama ng loob sa bawat tao. Igay siya pag may kailangan humingi ng tulong, tumutulong daw siya. Yun yung katuwiran niya. Sapat ba yan para maligtas ang isang tao? Kasi wala na siya ngayon patay na siya dahil matanda na siyempre. Ang katuwiran niya, yun ang prinsipyo niya. Ibase nga natin sa Biblia kung yun ba ay pwede na ba yung ganun lang. Si Cornelio, isang hintil. Siya po Romano siya, no? Mabuting tao din siya. Pero sundalo ito, si Cornelio. Nasa Bible yan, no? Siya, nagbibigay siya ng abuloy. Lahat ng naririnig niya, although hintil siya, Romano, hindi siya Hudyo. Pero sinusunod niya yung ginagawa ng mga Hudyo na nagbibigay ng ikapo, tumutulong sa mga nangangailangan, nakakawang gawa. Yun si hintil, yun si Cornelio. So, nakikita ng Diyos yung ginawa niya. Mabuti naman, ang ginawa niya mabuti din naman. Pero hindi sapat yun para sabihin natin for salvation purposes. Yung requirements o prerequisite for salvation, hindi po sapat yun. Kaya inutusan siya na hanapin si Pedro. Si Pedro ang nakatukang na for possible indoctrination sa kanya. Kaya pinapahanap niya. Yun po yung time, mga kababayan, ang pagpasok ng hintil na magiging bahagi o partaker sa God's promise. Yun yung time na yun. So after Jesus Christ na yun, na pagpasok ng hintil para sa kaligtasan, yun yung pagpasok ni Cornelius, kasi hintil si Cornelius. Tapos pinapahanap si Pedro para mag-indoctrinate sa kanya. And then nanalangin si Pedro nung umakyat siya doon sa taas, no? Karamihan kasi sa mga katulad sa Saudi Arabia, yung mga native na bahay doon, Islam lang talaga siya. So ganun po yun doon sa mga ganung bansa, no? So Islam lang siya. So umakyat si Pedro doon at nanalangin siya. Nung nababasa natin yan, so nakita niya yung mayroon siyang panaginip or vision, kaya tinatawag yun Peter's vision. Nakikita niya yung isang kumot bumababa galing sa langit. May laman ng mga iba't ibang hayop, unclean at saka clean, beast. Yung mga marumi at saka malinis na hayop nandoon sa kumot na yun bumababa. Sabi ng tinig, kumain, kumuha ka noon. Sabi niya, wala pa pong pumasok sa akin, Panginoon, na marumi. That was the parable of a Gentile to come into the salvation, the promise of God for salvation. Yun yung time na yun, mga kababayan. So ito may kalakip na kaugnayan pa rin doon sa Matthew 16:18 na church, no? Kung sino yung iglesia. Wala po sa hintil na mag-claim doon Wala pa kasi tayo. Doon pa lang tayo sa panahon ng tinuturo ni Pablo. Yun nga yung Acts chapter 10. Basahin yung buo yan, no? Mahaba kasi yan. So kayo na lang magbasa. Yun po yung pagpasok ng hintil. Pagpasok into the God's promise. Naging kabahagi tayo doon sa Israelita. Meron na talagang original. So before tayo nakapasok doon, wala tayong karapatan doon. Doon pa lang tayo.